Importante ho itong nababasa natin, hindi lang yung content, kung hindi yung proseso, yung mismong hearing po. That's very crucial for all of us. Pero ngayon, ay kakausapin muna natin ang isang nating suking-suke dito sa ating, saan man tayo lumipat ay lagi nating nakakausap si Sunny Africa, si Boss Sunny Africa ng Ibon Foundation Executive Director. Teka, ito yun. Yun! Kasani, magandang umaga po sa inyo. Good morning! Maganda pa rin naman. Okay naman. Oo, sige. Okay, so punta tayo dito sa... well, sabi ko nga, nakikita ko na kasi halos araw-araw natin pinag-uusapan ito eh. At kaya sabi ko nga, ikukwento ko itong lumabas sa Inquirer, di ba? At lumabas na rin naman sa mga balita itong paliwanag ng Department of Finance, yung depensa nila kung bakit ang sinuspend lang nilang excise tax ng Pangulo ay sa LPG at saka sa petroleum product, no? So ano bang tingin mo ngayon so far dito? No, kumbaga, kumbinsido ka ba? Nakikita ko rin yung mga post mo eh. Siguro doon sa mga nakikinig nanonood sa atin na hindi ka nababasa sa Facebook. Ano ang tingin ng Ibon Foundation dito ngayon? Sa suspension na yan, na hindi kasama ang diesel, hindi kasama ang gasolina. Well, ang pangunahing punto namin dyan, hindi naman yan hinihingi kasi hindi yan actually yung talaga makatulong. I mean, walang duda. I mean, kung makatipid ka ng, I think, estimate ng DUF, 37 pesos kada tangke ng LPG, sige, makatulong naman yan. Pero, halimbawa, yung karaniwang pamilya naman, ilan bang binibiling tangke sa isang taon, di ba? Siguro, malaki na yung 7 o 8 tangke sa isang taon sa karaniwang pamilya. So, masyadong maliit ang tulong. Pero yung mas mahalagang punto sa amin, kung sinasabi ng DUF na gusto niya tulungan yung mas marami, tapos ang katwiran nila palagi, kung tagalin yung buwis sa diesel, makikinabang dyan yung mga may-ari ng SUV na diesel. Medyo baluktot na argumento at may hindi sila nasasapon na punto eh. Yung diesel kasi, hindi lang usapin ng magkano binabayad ng pamilya na bumibili ng diesel. Totoo naman yun. Sa pangkalahatan, konti lang pamilya bumibili ng diesel kasi wala naman silang truck o trailer o bus o jeepney. Pero yun ang punto. Kung makatipid kasi dun sa diesel, magbumura yung mga produkto, serbisyo na tinatangkilik ng mga mahihirap. At yun ang problema dito sa ginawa ng DOF sa pagtitipid nila doon sa pagbigay ng ginhawa o relief sa mga Pilipino. Ang binigyan nila ay maliit na tulong, napakalit lamang sa pamamagitan ng pagtanggal dun sa LPG. Yung kerosene nga, I think hindi pa yata abot ang 2 milyong pamilya sa Pilipinas na gumagamit pa ng kerosene. So ano yan, halos walang epekto yan. Pero yung mas malaking tulong sana sa pagbaba ng presyo ng bilihin, hindi lamang ng diesel na hindi naman totoo, hindi naman binibili direkta ng maraming pamilya, yun sana yung binawasan nila eh. Kasi siguro huling punto lang, naiinis talaga kami sa argumento na hindi, yung mga may SUV lang makikinabang dyan. Parang hindi alam ng DOF kung pumunti sila dun sa LTO, makita sa LTO, parang halos 4 na milyon ang gumagamit ng diesel. Yung mga utility vehicles, trucks, trailers, bus, jeepney, pati yung mga tricycle, hindi tricycle, gasolina pa yung tricycle. Mga 3 milyon ang gumagamit ng diesel. At yung marami dito ang ginagamit para mag-transport ng pagkain at magbigay ng betang serbisyo. So yun ang punto namin. Yun ang makakapagbawas talaga sa pangmaramihan ng pagbawas ng excise tax. Tingin ko rin Kasani no, parang humihinto ang ating mga ekonomista doon sa pagkukwenta sa ganun, no? Parang 'di ba kung nababasa mo rin yung debate ngayon ng 'di ba ng mga economist, no, ng UP, 'di ba? Nakikita mo 'yon, debate ng ibang mga sociologists naman, no, sa kampo, sa kabilang kampo. Parang ang hindi na factor in yung social dimension. Basically, yung sinasabi mo na at the end of the day, ang papasa naman kasi kahit ang malaking, ito yung sinasabi nyo di ba? Kahit ang malaking kumukonsumo, hindi naman natin tinatanggihan yan na ang malaking kumukonsumo ng diesel, di ba? Mga may kaya kasi nga mga negosyante na gumagamit ng mga trucks, ganyan. Pero pinapasa kasi yan, di ba? Parang kumbaga, yung tao yung pumapasa niyan, yung sa end level. Pero hindi ko maintindihan, ba't nga hindi na-factor in yun? Ano ba? Ngayon, ang nami-make sense ko ulit dito sa paliwanag sa nababasa ko sa mga broadsheet,
yung future daw. Protecting the future generation. So sa akin, parang ang dating nito, Kasani, parang in the long term. Yun ang sinasabi nila. So, paano yan? May basehan din ba yan sa inyong pagtansya? Oo nga, alam nyo, future ni yun ang pinag-uusapan dyan eh. Sa totoo lang, si Secretary Go nagsabi niyan eh. Talagang medyo Oo. napahinto ako na nakita ko yung kagabi. Una, future Nino. Kasi sa totoo lang, kaya gustong-gusto ng gobyerno, busan yung diesel at gasolina. Kasi alam nila, ano man ang pagpatong mo ng bus dyan, bibili ng mga tao yan. Mhm. Kailangan kasi, Mm-mm. di ba? Napakabatay ang input sa takbo ng ekonomiya, sa takbo ng negosyo, yung diesel, directly or indirectly. Oo. So, sa totoo lang, may kaunting katamaran yung gobyerno dyan. Kasi alam niya, halimbawa lang, kahit nangyayari ngayon, grabe yung pagtaas ng presyo ng diesel, di ba? Oo. Pero konti lang nababawas sa pagkonsumo. May konting nababawas naman, pero konti lang kasi ang choice dyan, babayaran mo yung mahal na diesel o kaya hihinto ka sa produksyon. Ay, hindi naman pwedeng hihinto ka sa produksyon. Mm-mm. Ang problema, yung pagtaas ng presyo ng diesel, sakto yung punto nyo, pinapasa yan dun sa consumer. Yeah. At yung mayore ng Pilipino, may hirap at napaka-low income eh. Yun ang hindi Yun. namin maintindihan. Mm-mm. Sana masapol ang DOF at unawain nila 84% ng populasyon nasa pamilya na ang buwan ng kita 10,000, Yeah. 20,000, maximum 35,000. Mm-mm. So pangarap na actually sa 84% sa atin na maging lower middle class. Mm-mm. So kung magmula doon, sana isipin ni Secretary Go, future Nino. At kung seryoso ako, kung sobrang concerned sila sa future at ibig sabihin niya future kita ng gobyerno, di okay, magtingin tayo na malayo. Sino man dapat binibuisan? Mm-mm. Yung 84% ng populasyon na nagkakasya sa 10,000, 20,000, 35,000 pesos buwanan. Yes. O, busan natin yung 3,000 bilyonaryo, 0.003% ng populasyon na may 8.2 trillion pesos na yaman. Right. So sa amin, even sa usapin ng VAT at excise tax, kung tagarin lahat ng oil VAT, oil excise tax, Mm-mm. 400 billion pesos yung mabibigay na ginhawa din sa mga consumers. Oo. Yung matagal ng proposal sa bilyonaryo, makakalikom ng 500 bilyong piso. May ano ka pa, may butal ka pa na 100 billion pesos doon. So sa amin, okay yun si Secretary Go. Sige, magtingin tayo sa future. Bakit sa future nyo, ang binibuisan nyo, yung mga madali para sa inyong buisan, yung may hirap at middle class. Yes. Pero yung mga mahirap buisan, pinapalusot nyo. Opo. Sa amin yun ang point. Hindi yun tamang paggogobyerno. Opo. Kaya nga, kung may nakikinig ho sa atin na baka naman sabihin na hindi natin binibig kasi we're also trying to contact itong mga, taga-DOF, taga-pamahalaan natin. But, apparently baka busy din sila sa pagpa-interview sa iba. No? Kasi, number one yun, Kasani. Tayo naman matagal na tayo magkakwentuhan at hindi pa nga kita inuumpisahan uli doon sa billionaire tax di ba? Sa wealth tax di ba? Pinag-usapan na natin yan sa kabila. And then yung Kasani, ang isa pang hindi na fa-factor in, yung purchasing power. 'Di ba? Kumbaga parang nasaan 'yun? Nasaan sa kwentahan 'yun? If we are concerned about the future, 'di ba? Sinasabi ko kahapon dito sa ating palatuntunan, hindi naman nababago yung kapangyarihan, yung ating power to purchase Kasi ang sweldo, excuse me po, no? Kumbaga parang pasintabi na hindi naman nakakaagapay, 'di ba? Ngayon sa mga pinag-uusapan ba natin? Wala namang pinag-uusapan ngayon sa sweldo, 'di ba? O paano 'to? Oo nga. Tapos alam nyo, kaya napaka-frustrating minsan hindi frustrating. Kaya napaka-frustrating ginagawa palagi dyan. Nakakalimutan halimbawa, yung pagtaas ng inflation to 4.1%, diba? Tumakbo at maliit pa yan lalaki na sa madarating na buwan. Yung neto epekto ng pagtaas sa inflation by 4.1% nitong Marso, Mm-mm. essentially, kinain dyan about more or less sa mga kalahati ng populasyon ng bansa, parang kinuno mo sila ng 800 pesos. Right. Parang sa bulsa nila, dinukutan mo because dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Mm. Of course, sa mga lower middle income dyan, baka mga katumbas ng about 1,000 to 1,200 pesos na tinanggal sa kanila. So, ang point namin, dahil sa hinayaan ng gobyerno through the lack of regulation ng oil industry, tulad ng meron sa siyam na bansa sa ASEAN, may regulation ng pricing Pilipinas ang feeling Singapore na hindi nag-regulate ng industriya. Tama po. Dahil sa
hindi pagkontrol sa pagpasa ng masyado mataas na presyo ng produktong petrolyo, yung 4.1% inflation, naramdaman hindi lang sa presyo ng diesel at gasolina, naramdaman sa presyo ng pagkain, na higit kalahati ng budget ng mga mahihirap na pupunta sa pagkain, Oo. inunan sila ng about, kung 10,000 pesos ang kita mo, about 400, 500 pesos ang kinuha sa'yo. Kung 20,000 pesos ang kita mo, mga 1,000 yung Oo. kinuha sa bulsa mo. Oo. Tapos ito yung masakit doon. Because hindi nila, future, okay, tama si Secretary ko, tingnan natin yung future, pero tingnan natin yung present. Alam niyo ba, at kailangan ito masagot doon sa sa Senate hearings, yung mega committee, may meeting na naman ngayon. Kinumpit ng ibon. Dahil nga, nabanggit kanina, hindi man nababawasan ng konsumo ng mga produkto na. Kasi kailangan niya para tumakbo ang ekonomiya eh. Oo. 47 billion pesos ang dagdag na tubo ng mga kumpanya ng langis nitong Marso lamang. Wow. Kasi binili na mura yung inventaryo Oo. at dahil sa pagsisinungaling, pag misrepresent na Oo. replacement cost pricing ang standard sa rehiyon, Oo. hindi yung totoo. Siyam sa bansa, sa ASEAN, hindi yun hindi yun ang standard nila. Oo. Dahil binili ng mura at binenta ng sa katapusan ng buwan, mahigit doble, 47 billion pesos ang March. kulita. Wow. 1.5 billion pesos a day. Wow. Sa amin, may nagtataka ngayon, saan kayo ng busa galing yung 47 Oo. billion pesos na yan? Oo. Marami dyan, galing dun sa nabanggit, yung mayorya ng Pilipino na mahirap, low income, lower middle class, dyan kinuha yung tubo na yan. So, sa amin, medyo hindi makatwiran, hindi gawin ng gobyerno ang lahat para may ibisan yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ito super last point para ma-focus yung utak. So, ito lang, simple na yung problema natin eh. Dahil nilusob ng US yung Iran, tumaas yung global prices. Tapos may napipinto pang pag-iipit ng supply. Oo. Yung dalawa lang usapin dyan. Yung pagtaas ng presyo ng krudo sa panindigang pamilihan. Ikalawa, yung pagtaas ng pump price sa pagpato ng buwis. So anong kailangan ng gobyerno gawin para maibsan yung pagtaas ng bilihin? Yung dalawang bagay lang yan. I-subsidize yung fuel. Ikalawa, tanggalin yung mga buwis. At kung hindi ginagawa yan, it's because may ibang interest siyang pinoprotektahan. Ay, nako. And yun nga sa figure ninyo, parang of all the struggles that we have, kung mababalitaan mo through your computation na kumita pa ang mga oil company ng 47 billion, ay Diyos ko Lord, paano ba ito? And then, kasi, well, mamaya may kakausapin din tayong taga-PIDS, no? Kasani. Kasi parang ang tunguhin din ng kanilang mga recommendation ay targeted na ayuda eh. And basically, natatawa ka sa target. Mag-react ako dyan. Parang Mag-react ayaw ako talaga dyan. nila sa ayaw nila sa national subsidy. Kumbaga hingin ko mamaya ang kung ano baga base sa kanilang datos kung bakit hindi pwede yung national subsidy. You are mentioning lang kanina yung other countries, no? 'Di ba sabi ko kahapon ang Thailand nagpatupad na ng price cap sa diesel eh. 'Di ba? And I think this goes with other Southeast Asian countries, mga kapitbahay natin. Tayo na lang hindi, no? Tayo ang walang ganun kasi nga deregulated masyado. Siyam sa bansa sa rehiyon, including yung natatanging dalawang net oil exporter, Brunei at Malaysia. Pero Indonesia, Thailand, Vietnam, Cambodia, Timor-Leste, at iba pa. Net oil importer yan. Siyam dyan ay may government intervention, nakikilamang gobyerno sa pagpipresyo. Oo. Iba't ibang kaparaanan yan. Sa Brunei, kasi yung gobyerno nagsabi kung magkano. Kahit kapartner nila yung Shell, kapartner nila yung Shell, pero yung gobyerno mapangkapangyarihan, sabihin, hindi. Ito yung presyo nyo. Tama kayo, may mga price caps, price ceilings, may pag-subsidize din. Oo. Pero balik tayo sa buwis. As far as we know right now, Vietnam, Cambodia, Laos, at Myanmar, 2 linggo pa lamang into the oil shock crisis, tinanggal nila yung buwis dun sa, o sinuspend nila yung buwis dun sa produktong petrolyo. So pwede siya gawin eh. Yun ang point namin. Yun nga. Bakit Tayo hirap na hirap. misrepresent ng oil firms na hindi, standard practice to. Ang attend kami ng Senate hearing, yan ang sabi ng oil firms, dinepensa ng DOE. Hindi yun totoo. Standard sa Pilipinas kasi bakit nga yung batas natin? Pero hindi siya standard sa rehiyon. So, ang daming magagawa ng gobyerno at sa amin, even yung usapin ng targeted, huwag tayo maniniwala dyan sa targeted na yan. Yeah. Ano man ang sinasabi ng gobyerno na may 238 billion na minumobilize para sa ayuda, 2 punto. Kung tinatarget lamang, ibig sabihin ng pag-target, pagtitipid. Ibig sabihin,
Sabi ng SWS, ako din ang huling ulat, 14.4 million na pamilyang Pilipino nagsabing mahirap sila. Dagdag pa doon mga 6 na milyon yata, borderline sila. Yan ang dapat tinatarget. Kung itatarget mo, ilang daan libo lamang ng mga transport workers, hindi pa kayan katiting ng 2.2 million na transport workers. Kung ibig sabihin ng targeted, malit lang bibigay mo para may press release ka nakapagbigay, pero hindi naman pinupunuan yung pangailangan nila, Oo. hindi na kailangan nilang tulong. So sa amin, yung targeted, habang ang target nila ay napakakonti, ibig sabihin ng targeted pagtitipid. Ikalawa, habang hindi nagdadagdag ng pondo yung gobyerno sa pagbigay ng ayuda, niloloko tayo kasi yung sinasabi nilang 200 plus billion na yan, nakaplano na yan na ibigay noong 2025 pa man. Ito yung AIX, TUPAD, MAIF, inibal na rin karatula. Yung ayuda na ibibigay na kahit nung wala pang krisis, binago din yung karatula pang-respond dito sa krisis. Anong misrepresentation doon? Pinapalabas sa parang bagong ayuda para sa bagong krisis. Hindi yung totoo. Lumang ayuda to para sa bagong krisis. Ano kailan ng bagong krisis? Mas bagong pondo, mas malawak na programa. At hindi yan ang targeted. Talaga sakit sa tenga yung targeted kasi pagtitipid yan, pagpipili ng gobyerno, napasan ng mayorya, yung hirap ng pag-adjust sa krisis, habang pinoprotektahan yung 47 billion pesos na tubo ng mga kumpanya. Hindi yun tama talaga kung paano man tingnan. Legal siya. Legal talaga siya. Pero mali pa rin siya. Sige, nako, edi babantayan natin, Kasani. And as always, salamat sa inyong pag-make sense, pagtulong sa atin dito. And we hope, makuha din natin ang gobyerno ulit if we can talk to Secretary Go para maintindihan natin. Mas maganda maintindihan ng mga karaniwang kababayan natin. Kasani, thank you. Mabuhay ka, as always. Good morning! Buhay ka. Si Ginoong Sunny Africa, Executive Director po ng